Bakit sinabi ng ating Panginoon Kristo yun? Kasi meron po mga pagpapaliwanag dito eh. Sabi niya, sabi ng iba, kaya sinabi ng ating Panginoon Kristo yun, nung panahon siya nangangaral, hindi pa naman buo raw yung Biblia, hindi pa raw buo yung gawain ng pagliligtas. Matapos na siya ay mamatay, ilibing, at muling mabuhay, at pumunta sa langit, at ibinaba ang Espiritu Santo na gumabay sa mga apostol. Kapag hindi mo na tinanggap yung mga salita ng Espiritu Santo, hindi ka na raw patatawarin. Sa isang banda, tama po yun. Hindi ka patatawarin kung hindi mo tatanggapin ang salita ng Panginoon. Pero, ayon sa konteksto, hindi po yun ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo, may kinalaman doon sa kanya, sa sitwasyon niya, nung siya ay nangangaral sa lupa. Kung titignan po natin, sabi po, yung po mga pangunawa ng mga pangkaraniwang tao nung siya ay nangangaral, lalong-lalo na yung mga Pariseo, siya ay isang pangkaraniwang tao lang. Opo, siya ay sugo ng Diyos, pero siya ay tao lamang at hindi Diyos. At yun mismo yung sinasabi ng ating sa Kristo dito, sa sitwasyon ito. Tingnan nyo, sa kasaysayan po, may isang Pariseo pong lumapit sa kanya. At ito po yung pananaw nila sa ating Panginoon. Ang sabi po doon sa John chapter 10 verse 1 to 2, ayon sa King James Version, nasabi po, now there was a man of the Pharisees. Okay, so itong taong to, isang Pariseo, named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God. Nakita niyo yung paniniwala nila? Naniniwala ang mga Pariseo na ito mo si Jesus, talaga, teacher from God. Nakita niyo yung hypocrisy ng mga Pariseo. Sabi nila, kaya raw nakakapagpagaling si Kristo dahil kay Beelzebub. Pero, nagpapatunay naman, isa sa kanila, mga Pariseo, si Nicodemus, sabi nila naniniwala sila na si Jesus ay teacher from God. Therefore, ang nasa likuran niya ay Diyos. Diba? Pero ang paniniwala nila, bagaman siya ay teacher from God, siya ay pangkaraniwang tao lamang. Hindi natin masahin. Sabi, now there was a man of Pharisees named Nicodemus, ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God. For no one can do these signs that you do unless God is with him. Nakita niyo? Isang Pariseo ito na nagbibigay ng testimonya. Diba? Kaya lang nagagawa ng ating Panginoon Kristo yung kanyang miracles dahil ang Diyos ay nasa likuran niya. Kasama niya. Diba? Pero iba yung sinasabi nila sa tao, diba? Ang sinasabi nila sa tao, yung maniwala dyan. Ang nasa likuran niya si Beelzebub. Prinsipa ng mga demonyo, kaya kanya sila nakakapagpalabas ng demonyo dahil nasa likuran niya si Beelzebub. May sabi naman yung isang Pariseo rin to, hindi, ito paniniwala namin tungkol sa inyo. Sa iyo. Ikaw ay isang teacher from God, at hindi ka nakakagawa ng mga bagay na ito kung wala sa iyo ang Diyos. So, yun yung po paniniwala nila. Pero hindi po naniniwala ang mga Hudyo. Maging ang mga Pariseo, bagamat siya ay teacher from God, man from God, hindi po sila naniwala na Jesus is God. Kaya nga, may tagpo rin sa chapter 10 ng John, makikita natin ay gusto nilang yung mga Hudyo, kasama ng mga Pariseo, ay gustong baguhin ang ating Panginoong Kristo. Yan yung dahilan, sabi po doon sa John chapter 10 verse 33, ang sabi, the Jews answered him. Kasi sabi ng ating Panginoon, bakit nyo, anong bagay ang ginawa ko ba?
Bakit niyo ako gustong baguhin? Ang sabi ng mga Jews, the Jews answered him, it is not for a good word that we stone you, but for the blasphemy. So sila pa ngayon nagbibintang sa atin para sa presyo ng blasphemy. Because you being a man, make yourself God.